Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Tunay na simbahan, mga doktrina para sa kalikasan. Hindi ikaw lang ang masusunod, dalawa kayo ang pagbibigyan dito. Ano bro, tatanggapin mo ba yung sabi ni Brother Wendell bro na ano? Kasi pag hindi mo tinanggap yun, hindi rin tatanggapin yung request mo para patas. Okay, ganito. Dahil ako ang unang naghamon at naghamon naman si Wendell, tanggapin natin pareho. Pero dahil ako ang unang naghamon, ang unang paksa natin, patutunayan ko, hindi si Kristo o Jesus ninyo ang Diyos ng lahat ng mga propeta. At pagkatapos sa pangalawang paksa natin, patutunayan ni Wendell, hindi propeta si Muhammad. Okay? Okay, mali. no problem. Brother Mali, bro, mali mali. ang proposition Bro. mo dyan, do. Bro, mali talaga bro, hindi nga pwede negative form ang affirmative stand. Pag affirmative, the proposition should be affirmative. Hindi pwede lagyan ng hindi pwede lagyan ng wala. Kasi yung hindi Walang at problema wala, yan kahit tanggalin ninyo ang negative doon. Kayo ang mag-affirmative. Affirmative kayo, Diyos ng mga propeta, Trinidad ang Diyos ng mga propeta. Affirmative kayo. Brother Wendell, Negative ako. Walang okay problema lang. yan. Brother Wendell, Walang problema. papayag ka ba Brother Wendell sa sinasabi niya, patutunayan mo na si Jesus Christ ay Diyos ng mga propeta, at pagkatapos siya naman, at patutunayan naman niya na tunay na propeta si Muhammad. Okay, Correction ito ang lang bro. paksa Correction lang. tungkol Konting dyan. correction Ito lang ang doon sa paksa- proposal mo. Sandali, ito ang paksa tungkol dyan. Dahil divinity, Christology ang ating pag-uusapan, ito ang paksa. Patutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Okay. Yun, Ito, ang paksa. ang ibig sabihin ni Brother Wendell Karim, na titindigan niya ang opisyal na katuruan ng simbahang Katoliko. At hindi yung tumatakbo sa isip mo, no? Ang gusto niya, tindigan niya. Ganito lang. Teka muna. Ang gusto ni Brother Sige, sige, Wendell, tindigan niya ang opisyal na turo ng simbahang Katoliko. Kasi si Brother Wendell, representative ng Catholic, ang titindigan niya ang opisyal na turo. Ikaw naman, representative ka naman ng Islam, ang titindigan mo naman yung inyong opisyal na turo. So, hindi pwede na didiktahan mo si Brother Wendell sa kanyang ipapaksa dahil yung nire-request mo, hindi naman yung nakabatay sa aming opisyal na turo. Ano, Brother Karim? Okay sa'yo yun? Okay lang ba ako magtatanong? Okay lang ba ako magtatanong? Okay lang ba ako magtatanong? I-confirm mo muna yun, bro. I-confirm mo muna yun. So, Brother Do. hindi ba ninyo kayang tindigan na si Kristo ang Diyos ng mga propeta?
Gusto ninyo ay indefinite article dahil alam ninyo na talagang ang katotohanan ay tatlo ang dinidiyos ninyo. Dahil ayaw ninyong tanggap ang proposal ko na patutunayan ninyo ni Wendell si Jesus Christ ang Diyos ng mga propeta. Definite article, gusto kong definite article. Not unless otherwise, kung tinatanggap ninyo ang hinala namin na tatlong Diyos-Diyosan ang dinidiyos ninyo. Kaya ang gusto ninyo, patutunayan ni Wendell, si Jesus ay Diyos ng mga propeta. Brother... Okay, Brother Jando, ito ang sagot ko. Di ba niya kaya na inigar? Di ba niya kaya yung paksa na opisyal na aral ng simbahang Katoliko na si Kristo tunay na Diyos at tunay na tao? Yun ang, kaya nga, gusto niya makipagdebate. O yun, batay sa opisyal natin na aral, hypostatic yun. Tunay na Diyos, tunay na tao. Ang ating Panginoon Jesucristo. So, yun ang paksa, Brother Jando. Okay, Kung ang Iglesia ni Kristo ay haharap niyan, Islam pa kaya natatag ni Muhammad? So, bakit di niya yan tatanggapin? Yes, bro. Ipapaliwanag ko sa iyo, Karim, ha. Okay bro, okay lang ba kami na muna mag-usap ni Wendell bro? Kasi naririnig ko naman yung salita niya, okay lang ba? Kapag hindi okay, aalis na ako. Kapag hindi ako welcome. Wait lang. Si Brother Wendell, paliwanag ko lang, si Brother Wendell, ang gusto niya tindigan, opisyal na turo ng Katoliko. Ang gusto mo namang tindigan ni Wendell, yung tumatakbo sa isip nyo, na kung tutuusin lang, hindi naman ganyan ng paraan na pagtuturo namin eh. Hindi ganyan ng paraan. Kaya sinabi ko kanina, sa panahon ni Isaias, hindi pa pinakikilala yung anak. So paano mangyayari na si Propeta Oseas ay makikilala si Kristo eh, hindi pa nga pinapakilala. Hindi ba? Yun ang Ganito bro. Yung bro. Ganito. Kaya Ganito kasi bro. Yung topic mo Bro, is hindi... Okay lang ba pasikat mo muna ako sandali? Hindi pa ako tapos bro. Okay lang ba bro? Hindi pa ako tapos. Sige. Yung topic na gusto mong i-ano ni Brother Wendell is hindi yon batay sa aming turo. Kaya si Brother Wendell ay hindi niya titindigan ng hindi batay sa aming turo. Sana bro, dahil magkakadebate naman, kukontrahin nyo kami, sana kontrahin mo kami sa ayon sa aming turo. At ang turo namin na titindigan ni Brother Wendell, patutunayan niya na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, kontrahin mo yon. Ngayon, yung gusto mong proposal, hindi yung pwede kasi wala kasi kaming turo na nakilala ni Propeta Jeremias, Propeta Ezekiel, Propeta Mikia si Kristo. Diba sinabi ko na kanina nung nagtanong kasi sa 45, hindi pa ipinakikilala yung anak. Pero it doesn't mean na hindi pa siya ipinakikilala, wala siya. Ando na siya, hindi pa siya ipinakikilala. Diba? Kawikaan 8:20 hanggang 30, nandoon na siya bago palalangin ng sanlibutan, nandoon na siya. Yun ang point doon, Brother Karim, kung naunawaan mo. Yung ang inyo kasi para sa inyo si Allah ay Diyos ng mga propeta. Yun ang sa inyo. Ang gusto nyo naman i-counterpart namin yan si Kristo ang Diyos ng mga propeta para tumpangan yung pininindigan ninyo. Hindi kami ganyan magturo eh. Kaya si Brother Wendell, ang gusto niyang i-insist sa iyo yung official naming turo. At dahil kakontra ka ng aming turo, kontrahin mo si Brother Wendell gamit ang aming turo at hindi yung mindset na tumatakbo sa isip nyo na kailangan ganito ang Islam, ganyan din kailangan turo ng Kristiyano. Hindi ganyan bro. So ikaw naman masalita, pakikigan naman kita. Okay, maraming salamat bro, Jindo, no? Kaya ko ganun ang proposal ko bro. Kasi po lahat ng mga propeta, kasali si Propeta Jesus, ang kanilang Diyos at Panginoon ay nag-iisang persona. Wala kayong mailatag kahit kalahating talata. Si Kristo ay nanalangin at sumamba, nagpatira pa sa tatlong personang Diyos. Nag-iisang personang Diyos lang ang Diyos nila. Mula kay Moses hanggang sa lahat ng mga propeta, hanggang kay Jesus. Nag-iisang persona lang. No? Wala kayong mailatag kahit isang talata na ang Diyos ni Jesus, nagpatira pa si Jesus, nanalangin si Jesus sa tatlong personang Diyos. Wala. Kaya gano'n ang proposal ko. Dahil iisa lang ang persona ng Diyos na kinikilala ng lahat ng mga propeta at inamin mo naman
na hindi kilala ng lahat ng mga propeta si Jesus bilang Diyos, ibig sabihin, Ama lang, isang personang Diyos lang ang kilala ng lahat ng mga propeta. So bakit ninyo isisingit si Jesus? Kaya kung isisingit ninyo si Jesus, patunayan ninyo si Jesus ang Diyos ng lahat ng mga propeta. Pero pag hindi ninyo yan kayang patunayan, ngayong gabi magsisimula kayo ng pagbabalik loob sa Diyos, hindi Diyos ng mga propeta si Jesus. Pag hindi niyo kayang patunayan yan sa akin, sa debate. Brajando. Sandali nawala yata sa linya si Brajando. Sige bro Wendell, ituloy mo lang. Nawala ba si Brajando? Nawala yata. Sige bro. Yon ang tindigan ko batay sa di pwede na ikaw na negative side ang gagawa ng paksa. Halimbawa, papayag ka ba? Kung tungkol kay Muhammad, ako ang gagawa ng paksa. Halimbawa, i-offer ko sa iyo, patunayan mo na si Muhammad ay kinakilalang propeta sa lahat ng mga propeta. Sangayon ka ba yan? No? Natural, hindi Sasagutin ka kita. sangayon. Okay ba? Sasagutin ba kita? Hello. Sandali. Okay ba? Hello. Sasagutin kita ngayon. Hello. So, Sasagutin kita ngayon. yun Kung yan lang ang proposal mo. Yun ang proposal ko batay sa opisyal na mga debate na hinaharap namin, patunayan na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang tanong, deal ka niyan o hindi? Okay, sasagutin kita, Wendell Talibong. Ang sabi mo, yung patungkol kay Propeta Muhammad, alam mo at alam ng lahat ng tao, si Propeta Muhammad ay hindi Diyos. Pangalawa, Wendell, pakinggan mo. Si Propeta Muhammad ay kahuli-hulihang sugo. So paano siya nabanggit ng mga naunang propeta? Tao lamang siya. At hindi siya ang kauna-unahang propeta. Kaya parang suntok sa buwan yung tanong mo. Pero yung Diyos mo, si Jesus Christ, bakit hindi siya kilala ng lahat ng mga propeta? Samantala ang Diyos, sandamukal ang talata dyan sa Biblia mo, sa Old Testament. Sandamukal na talata, ang Diyos ay nagpakilala sa lahat ng mga propeta. Bakit hindi nila kilala si Kristo kung Diyos yan? Okay. Kaya nga sinagot ka ni Brajando, the divine revelation of God was gradually developed at was gradually revealed to us. Kaya sa gradually revealed to us, yun ang official, it was declared by the church. 325 AD. Sandali muna, huwag kang, pakinggan mo muna ako, pinakinggan ka namin. Baka hindi ko maniniwalang Muslim ka. So, ito, ang tindig ko, patunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. So, del o no del? Okay. Hindi ako magsasalita ng paulit-ulit kasi tunay na lalaki ako, bro Wendell, no? Minsan na ako magsasalita. Ngayon ay ikaw ang tinatanong ko ngayon. Hindi mo ba kayang patunayan na si Kristo ang Diyos ng lahat ng mga propeta? Dahil ang totoo ay tatlong Diyos-Diyosan ang Diyos mo. Mali. Bro, wait lang Babasa ako talata bro para maunawaan mo ang point namin na ito sinasabi sa Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Ba't niya tinanong yan? Kasi nga hindi pa na ipinapakilala eh. Hindi pa ipinapakilala. So paano nga makikilala kung hindi pa ipinapakilala? Yan ang point bro. But it doesn't mean na hindi siya nag-exist. He existed, pero hindi pa pinapakilala. Kaya hindi siya kilala ni Propeta Ezekiel, hindi siya kilala ni Propeta Amos, hindi siya kilala ni Propeta Oseas, pero kilala siya ni Propeta Moises. Kilala siya ni Propeta Isaias. Basahin ko ha. Isaias 9:6. Sabi sa Isaiah, basahan ko lang talata to Brother Wendell para maunawaan niya ang ating turo. Isaias 9:6, sapagkat sa atin, ayan, no? Sabi ganito,
sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangan tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Dito, hindi pa pinapangalanan dito, hindi pa pinapakilala eh. Ang nakakilala sa kanya sa Old Testament, ang alam ko si Moises at saka si Propeta Isaias. Pero yung ibang propeta, hindi pa siya kilala. Oh, nagpakita pa nga sa kanya si Moises, nag-usap pa nga sila ni Moises eh. Pakita ko sa yung talata, no? 17 ng Mateo. Sabi ganito, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At siya'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. O, pati pala si Elias, kilala siya eh. Pero hindi lahat. Kaya nga, yung sinasabi namin, hindi siya kilala ng lahat ng propeta, hindi na siya Diyos kasi gi-exist siya nung panahon na yon. So, ang sabi ni Brother Wendell, ang titindigan niya, kung ano man ang opisyal na turo namin, at hindi mo siya didiktahan kung ano ang gusto mo na tindigan niya, na hindi naman batay sa aming turo, kundi batay sa mindset ninyo. Yan ang ibig sabihin ni Brother Wendell, sana maunawaan mo bro, wag mong ipilit bro. Okay ba? Magsasalita ba ako? Okay pa ba? O at saka yung sabi mo kayo na, Okay, ito bro, ito lang ang tanong ko sa iyo bro. bigyan ka raw ng Simpleng tanong lang bro. Simpleng tanong lang bro. Yes bro. Di ba si Kristo ay sabi niya mayroon siyang Diyos at siya ay nanalangin at sumamba sa Diyos? Ang tanong ko sa iyo, simpleng tanong, ilang persona ang Diyos ni Kristo? Ay, ilang persona ang Diyos ni Kristo? Mali yung tanong Yes. bro, wala kaming ganyan turo. Ang sa amin, si Walang Kristo. maling turo, walang maling tanong bro. Bro, mali Walang maling tanong. Mali yung tanong. Pakinggan mo muna ako. Ang tanong mo kasi, ilang persona ang Diyos ni Kristo? Ang tanong mo hindi ba? Ilang persona ang Diyos ni Kristo? Yan ang tanong mo eh. So hindi ganyan ang aming turo. Hindi ganyan ang aming turo. Sa aming turo, may isang Diyos, may 3 persona ang isang Diyos. Kaya nga ang tawag lang Hebreo dyan, Elohim. Plural ang Elohim, hindi singular yun. Kasi ang singular ng Elohim is Eloha. Eloha. Ang plural, Elohim. Sa Hebreo, Elohim yun. Sinasabi nga ng aklat yun sa aklat ni Hasan Bagil na mali daw yung sinasabi ng mga Israelita na Elohim ang Diyos. Elohim yun, plural. Yan ang ibig sabihin ba? Si Brother Wendell, ang titindigan niya, yung opisyal na turo namin na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Doon ka makipag-deal kasi yun ang turo. Yun ang dapat mong kontrahin kasi yun ang aming turo. Ang pinatitindig mo sa kanya, hindi yun ang turo namin. Pinapatindig mo si Brother Wendell sa isang aral na nakabatay naman sa mindset ninyong mga Muslim at hindi sa opisyal na turo namin. Kumbaga, mahirap tindigan yung hindi namin turo. Kaya bro, ganito na lang bro. Titindigan ni Brother Wendell, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Yun ang aming turo, hypostatic union. Ikaw naman, tindigan mo naman na si Muhammad ay tunay na propeta kasi opisyal yung turo yan. Di ba? Pag nagsyahada kayo, yan ang nyo, yan ang ginagamit niyo. So, yan ang ibig sabihin ni Brother Wendell. Opisyal na turo nyo ang tindigan mo, opisyal na turo naman namin ang titindigan niya. Yun bro, wag mong ipilit yung gusto mong mindset na hindi naman yun ang opisyal na turo namin. O, Brother, Karim? Okay. May tanong pa ako sa iyo bro. Dahil hindi mo sinagot, alam mo kasi nahihirapan kang sumagot doon. Ay, teka, Kasi ang Diyos mo ay bro, isang Diyos. wag. Sandali lang. Sandali lang. Bro, wag ka Magtatanong ako, magpatutsyada huwag ka bro muna na nahihirapan akong sumagot. Wag kang magpatutsyada, sinasagot ko lang ng tama ang dapat na tamang sagot. So bakit hindi mo masagot kung ilan ang persona ng Diyos ni Kristo? Samantalang sa iyo, ang 3 persona ng Diyos mo. Kasi bro, hindi naman ang turo namin eh. Hindi yan ang turo Kasi ang Diyos ni namin. Kristo, isa lang ang persona niya, si Ama. Hindi anak at Holy Spirit. Kaya ka nahihirapan, naminin mo. Hindi bro, para sa inyo, ang anak ay hindi Diyos. Para sa inyo, ang Holy Hindi para Spirit, sa hindi akin, para si Diyos. Kristo ang tinatanong ko kung ilan ang persona ng Diyos ni Kristo, kung ilan.
Sagutin mo lang ng diretso. Ilan ang persona ng Diyos ni Kristo, bro? Mali ka Tatlo bro kasama siya. dahil si Kristo ay isa sa persona ng Diyos, isa siya. Ang tanong ko sa iyo, ilan? Isa, dalawa o tatlo? Magbigay ka ng bilang. Sinabi ko na nga bro si Kristo isa sa persona ng Diyos. Yung tanong mo mali. So ilan ang persona ng Diyos ni Kristo? Isa, dalawa o tatlo? Ulitin ko ang sagot ko. Ang Diyos namin may tatlong persona, isa si Kristo sa mga persona ng Diyos. So hindi pwede yung Hindi ko tanong mo tinatanong na ang Diyos ilan mo, ang tinatanong ko persona ang Diyos ng ni Diyos Kristo. ni Kristo. Bro, isalin Tinatawag ko ang Diyos ni Kristo. kasi yung Ilan ang tanong persona ng bro, Diyos ni kasi Kristo yung ang Diyos tanong mo? bro, kasi yung tanong mo kasi bro, parang inilalayo mo si Kristo ba? Parang hindi mo siya sinasali ba? Wag mong ilayo. Tinatanong ko sa'yo, kasi si Kristo, bro, ikaw ay Kristiyano. Ang ibig sabihin ng Kristiyano, tagasunod. Yes. Naniniwala, sumasampalataya kay Kristo. Yes. Dapat sumunod ka kung anong itinuro ni Kristo. Yon ang susundin mo. Dahil Kristiyano ka, nag-angkin kang Kristiyano. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, ilan ang persona ng Diyos ni Kristo? Isa, dalawa o tatlo? Bro, mali nga yung tanong kasi si Kristo isa sa mga persona ng Diyos Brad Jando, Gusto mo bro, ako pang sumagot bro, ako pa Brad magtuturo Jando, sa iyo kung Brad ilan ang persona ng Diyos ni excuse Kristo. me. Excuse me muna. Brad Jando, gawin na natin na official ang ating kasunduan para sa paghahamon niya ng debate. Sige. Dahil siya ang naghamon ng debate, di pwede na siya rin ang gagawa ng paksa. Tama. Hinahamon niya tayo, kaya tayo ang maghayag ng paksa, siya ang tatanggap lang dito dahil siya ang naghamon. Ano bro? Ito, Brad Jando, dapat ito na lang. Gusto kong malinaw sa lahat ng mga nagsusubaybay. Tatanggapin ba niya dahil naghamon siya? Ito ang in-offer ko na paksa. Tatanggapin ba niya ang paksa na patunayan na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao? Yes bro, yan naman talaga ang turo namin Kaya Okay. kontrahin mo kami Ganito. sa turo namin, hindi Ganito. yung sa mindset nyo. Ganito bro. Dahil diyan sa Biblia ninyo, maging si Satanas ay Diyos. Yes bro, Psalms Diyos chapter siya ng 82, sanlibutan bro. Psalms chapter 82 verse 6, John 10:34, maraming Diyos. Kaya kasali na diyan si Kristo sa tinatawag ninyong Diyos. Ay mali, Tinatawag mali. ninyong Diyos Mali bro, At kasi tinatawag ng tao. Kaya ang gusto kong paksa, either patunayan ni Wendell na Trinidad ang Diyos ng mga propeta or si Jesus Christ ang Diyos ng mga propeta. ay Pag hindi. hindi mo yan tatanggapin, okay, wala tayong pag-uusapan. At Hindi, least walang pag-uusapan, nalalaman ko na bro. ngayon, natakot si Wendell diyan sa paksang iyan. Hindi natakot bro. Wag kang magpatutsada na natakot. Wag kang magpresenta. Wag kang Teka, wag Brad kang Jando, teka muna. sadali muna Brad Jando, ha? Kung di niya tanggapin dahil siya ang naghamon, di pwede siya ang gagawa ng paksa. Kung di niya tanggapin itong paksa na inihayag ko ngayon na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, ibig sabihin, siya mismo ang takot na haharap sa paksang ito. At saka kahit na anong mangyari bro, hindi kami maninindigan sa isang aral na hindi naman namin tinuturo. Pasensya ka na talaga Karim, ano? Hindi kami maninindigan sa isang aral na hindi namin turo. Kaya wag kang patutsada na natakot. Kaya ka nga pinapadeal or no deal sa topic ni Brother Wendell, nagbigyan na siya ng topic. Patutunayan niya si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pinapadeal sa iyo yon. One last na ito panghuli na to. Kasi akong naghamon. Yun na Ako ang nga. naghamon. Ikaw naghamon Panghuli siya, na ito. hindi ka mabigyan ng Hindi paksa. mo yung aral ninyo, bro. Aral ninyo, ang Diyos ay isa, tatlo ang kanyang persona. Aral ninyo yan, di ba? Kaya ito ang hamon ko. Last na ito, hindi na ako maghamon muli. Pag hindi niya tinanggap, deal or no deal na ito. Patutunayan ni Wendell Talibong, ang Diyos ng mga propeta ay tatlong persona. Pag Mali. wala, hindi niya tatanggapin, okay, at least mayroon na akong conclusion. Brother Jando,
Yes, Brad Tata. Pwede makisaw-saw, brother. Magandang gabi sa'yo, brother. Ang clarification lang, yung paksa na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao para sa inyo, tama yun o mali? Mali pa rin. Oh, yun. Maganda yun. Pero ayaw ko ng paksang yan. Ayaw ko ng paksang Maganda yan. yun. Oh. Kasi ang paksang iyan, paulitin ko ulit ang sinabi ko. Sa ibibas, Maraming kahit Satanas tinawag na Diyos. Si Moses tinawag na Elohim, tinawag na Diyos. Si Okay. Baal tinawag na Diyos, si Chemos tinawag na Diyos. Ang mga anghel tinawag na Diyos. Kaya Brother Jando, napakahinang paksa yan. Brother Jando, Yes, Brad Tata. pwede magtanong na lang ko niya, base sa Biblia, dahil gamit siya ng Biblia, ibig ba sabihin, brother, maniniwala kayo sa Biblia? Naniwala ako sa Biblia na hindi salita ng Diyos. Okay, pero ginamit mo ang Biblia, nagpapatunay. Ginagamit ko patunay laban sa inyo. So, yun, sa ngayon ka, nagamit ka ng Biblia pero hindi ka maniniwala sa Biblia. Naniwala ako sa Biblia na ito ay hindi salita ng Diyos dahil hindi naman binanggit ng Diyos. Kahit Ang tanong minsan, ko- kahit isang talata, hindi binanggit hindi. ng Diyos. Magkinig ka sa tanong ko. Ginamit mo ang Biblia sa pagpapatunay. Ibig ba sabihin, ginamit mo ang Biblia pero patunayan mo pero hindi mo pinalalaan ang mabasa sa Biblia. Okay, naniniwala ako sa Biblia na hindi si Kristo ang Diyos ng mga propeta. Yan. Kaya Hindi yun ang tanong ko. ang Hindi proposal yun ang proposal ko kay Sandali Wendell lang, Talibong, Kung Sige, sandali, sige. brother, hindi tayo magkaintindihan. Yan ang clarification ko na kayo ang magpapatunay using the Bible. Ngunit hindi kayo maniniwala sa Biblia. Paano yung patunayan mo kahit dahil kayo mismo ay hindi maniniwala sa Biblia? At saka, magpapatunay ka using the Bible at saka personally, hindi kayo maniniwala sa Biblia. Diba? sasagutin na kita, Hindi kayo maniniwala sa Biblia. Bakit Sasagutin na masabi kita. kayo ng hindi kayo maniniwala sa Biblia? Okay, sasagutin kita. Pakinggan mo ang sagot. Naniwala ako sa Biblia Ayan. na si Kristo, hindi siya ang Diyos ng mga propeta. Okay. Kasi yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi ko sinasabi sa inyo, ang Biblia ay salita ng Diyos kasi kahit isang talata, hindi binanggit ng Diyos, letra po letra, na ang Bibliang ito ay salita ko o pinahayag ko. Okay. Walang ganyan. Walang kahit isang talata. So, yun ang problema. Dahil magnigar kayo using the Biblia, pero ang Biblia ang ginamit, magkagit kayo mismo ang hindi maniniwala, kaya hindi salita ng Diyos. Ang aking tanong ko lang, ang hindi sumasamba ni Kristo bilang Diyos, yun ba ang tunay na pananampalataya? Kayo mga Muslim, sumasamba ba kayo ni Kristo ni Diyos o hindi? Walang Muslim kahit isa sumamba kay Kristo. Okay. Kasi malinaw kahit sa Biblia, hindi si Kristo ang kaisa-isang Diyos na sinamba at pinangaral ng lahat ng mga propeta. Hindi si Kristo. Katunayan, inamin na ni Brad Jando kanina, hindi Brother. kilala ng lahat ng mga propeta si Kristo. So paano kayo sasamba sa hindi kinikilala ng mga Oy, propeta? teka. Wait lang, Brad. Dinamay ako ni Karim eh. Sinabi ko kanina, hindi pa siya ipinapakilala nung panahong yun, but it doesn't mean na hindi siya existed. Sinabi ko kanina, existed siya, Kawikaan 8:20 hanggang 31. Sinabi ko yung kanina, existed siya. Okay. Bago, Okay, teka. itong kawikaan mo. Teka, makinig ka muna, no? Existed siya nung panahong yon, Kawikaan 8:22 hanggang 31. Bago likhain ng mundo, bago pa nilikha ang mga propeta, existed na siya nun. Pero Sino ang lumikha? hindi pa siya ipinapakilala. Kaya nga hindi siya kilala ng ibang propeta, but it doesn't mean na hindi siya existed. Kasi kilala siya ni Moises, kilala siya ni Abraham, kilala siya ni Isaias, kilala siya ni Elias. Yan sinabi ko kanina. Huwag mong baguhin huwag mong sabihin na inamin na ni Jando, huwag mong babaguhin yung sinabi ko. Alam ko yung sinasabi ko eh. Sinabi mo hindi siya ipinakilala. Ibig sabihin hindi siya kilala. Sinabi ko, hindi siya kilala ng Hindi siya iba. ipinakilala, bro. Teka. Simpleng logic, bro. Pag hindi siya ipinakilala, ibig sabihin hindi siya kilala. Mali. Pag siya ipinakilala, paano siya kilala ng mga propeta Mali. kung hindi siya ipinakilala? Sinabi ko nga, hindi ba kilala siya ni Abraham?
kilala siya ni saan Moises. saan binanggit ni Abraham? O, sinabi Saan ni- binanggit ni Abraham ang pangalan ni Jesus Christ? Sige, isang talata. Sinabi ni Kristo mismo, hindi pa ako'y sinisilang. Alam na ni Abraham na darating ang araw na ito. John 8:58. Oh, John 8:58. oh, Ganon. yun. So, binanggit ni Ito, Kristo Abraham, yun. ganon. Na hindi pa siya pinapanganak, alam na ni Abraham na darating yung araw na yon. Tapos, si Moises, ayun, kilala siya ni Moises. Nag-usap pa nga sila sa Mateo 17:3 eh. Di ba? Saan binanggit ni Moses ang pangalan ni ano sa aklat niya? Ito na nga, nag-uusap nga sila. Balikan ko yung basa ha. Mateo 17:3 at nakita ng tatlong Bakit alagad. aklat ba ni Moses sa Mateo, bro? Ito, Aklat bro. ba ni Moses sa Bro, Mateo? wag mo nga babaluktutin yung aming turo eh. Hindi, aklat ba ni Ako'y- Moses ang Mateo? Bro, ako'y sumasagot ayon sa katuruan namin. Huwag mong babaluktutin yung aking sinasabi kasi yung sinasabi ko may batayan naman sa Biblia eh. Huwag mong babaluktutin. Sabi ganito, at nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakipag-usap kay Jesus. Mag-uusap ba yan kung hindi makakilala? Kaya nga nag-uusap kasi magkakilala eh. Tanungin mo si Moises Ayan sa na nga kanyang oh, limang nag-uusap aklat. na nga oh. May witness. Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy. Ay, nako. Tanungin mo si Moses kung saan binanggit ni Moses Ayan, yan sa bro. kanyang aklat. Ayan Huwag kang maniwala bro. dyan sa chismis ng New Testament. Ayan bro, nasa harap na mismo. Nababasa ng lahat ng mga viewers ang talatang pinapakita ko. Mayroong eyewitnesses. Ang mga eyewitnesses ang mga apostol mismo. Nakita nilang nag-uusap sina Moises at Elias. At kung marunong ka mag-isip bro, hindi mag-uusap ang dalawang tao na hindi magkakilala. Okay, ganito Bro Jundo. Okay, barito Jundo. Itong tanong. Kung kilala na pala ni Moises at ni Isaiah, ni Elijah, no? Kilala na pala ni Moises at ni Elijah si Jesus Christ. Ulitin ko sa iyo yung unang tanong ko. Isaiah 45 verse 5. Ang sabi ng Diyos, ako ang Panginoon at wala ng iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Alin doon ang tama? Doon sa sinasabi mo, kilala na ng mga ni Moses at ni Elijah, no? Si Jesus, o hindi ipinakilala ng Diyos? Paano nila nakilala kung hindi pala pinakilala ng Diyos? Ito ang ang tanong mo, inulit mo, kaya ang sagot uulitin ko pa rin. Nung panahong nagsulat si Isaias ng Isaias 45, ang kanyang liha may ibinibigay niya sa mga Israelitang nagbabasa. Ang mga Israelita hindi pa siya kilala. Kasi ang mga Israelita sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kumbara, ikinokumpara ng Ama ang kanyang sarili sa mga kinikilalang Diyos ng mga Israelita kung saan tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi niya, ako lang. Para ang mga Israelita, huwag sumamba sa kinikilala nilang Diyos-Diyosan. O, basahin ko ha. Ang binasa mo kasi, Isaias 45. Iaatras ko sa Isaias 44. O yan na, para maano mo ha. Kasi magbasa kayo ng Biblia, putol-putol eh. Iaatras ko sa Isaias 44, ano sinasabi rito? Para patunayan ko na he's not referring to Jesus Christ but to other... Oh, wait lang. Mama, kuha ito sinasabi rito. Isaias 44:17. Sabi ganito. Yan o. Afterwards, he bows down to worship the wooden idol. Protect me, he says. You are my God. How can anyone be stupid enough to trust something that can be burned to ashes? No one can save themselves like that. Don't they realize that the idols they hold in their hands are not really gods? Ikinokumpara ng Diyos Ama ang kanyang sarili sa mga Diyos-Diyosang ito. Kaya sinabi, walang ibang Diyos maliban sa akin. Hindi niya kinukumpara ang sarili niya sa kanyang anak, kundi sa mga Diyos-Diyosan. Yan binasa ko, 44, sa'yo 45. Inatras ko lang konti para maunawahan mong 45:5, ano? So, it is not, hindi siya parang competition sa pagitan ni Kristo at ng Ama. Kundi ito'y competition sa pagitan ng Ama at ng mga Diyos-Diyosang sinasamba ng mga Israelita. Yan sinabi ko kanina. But it doesn't mean na hindi siya nag-exist. O, basahin ko, nag-exist si Kristo, ano?
Bro Jando pakinggan mo salita ng Diyos mo ito, respetuhin mo, paniwalaan mo. Isaiah 45 verse 5, pakinggan mo mabuti ang sabi niya, ako ang Panginoon, capital letter P, sabi mo kanina Yahweh. Ako si Yahweh, o ako ang Panginoon, capital letter L-O-R-D. At wala ng iba. Ibig sabihin, wala ng capital L-O-R-D, Lord, liban sa akin. Liban sa akin, walang ibang Diyos, capital G-O-D, God. Ang tanong ko sa iyo, ilan ang G-O-D, God, capital G-O-D, God, at L-O-R-D? Ilan? Marami ba? Kapatid, Kung wala, kung wala. Sinagot ko na yan, bro. Elohim, plural. wait lang. Huwag mo akong Elohim, bro, kasi dito sa Isaiah 44, Brother verse Jando, 8, sandali lang ako muna. at saka verse Sige 8, bro, tata. Brother Jando, Yes, brata. argumentum contra factum mong balit. Yeah. Clarification ko kanina, maniniwala ka sabi niya hindi. Yun, gamit naman siya ng Isaiah, hindi naman siya maniniwala. Pero ginagamit niya yung Diyos. Bigyan mo muna kami ng oras ni Bro Jando para maayos Sandali yung lang. Brajando, Patapusin mo Yes, ako ng tanong, Brother Jando. Dalawang tanong na lang. Brata, ito lang, tatlong tanong ko lang batay sa kanyang pahayag. No? Dahil palagi naman siya nagtatanong, batay lang sa kanyang pahayag, Brajando, tatlong tanong. Batay sa kanyang pahayag, naniniwala siya na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Yun po ba'y totoo? Opo. Opo. Very Ang good. aking ibig sabihin ko diyan, ang ibig kong sabihin diyan, hindi binanggit ng Diyos ng lahat ng mga propeta ang Bible, B-I-B-L-E. Very good. Bigyan mo Okay. ako ng talata, Bro Wendell, Sunod na kung tanong. saan Hindi, binanggit ng meron Diyos. pa akong sunod na tanong. Batay sa Sige. pahayag mo na hindi ka naniniwala ng Biblia ay salita ng Diyos. Ito ang sunod na tanong. Batay sa aklat ninyong mga Muslim, The Brief Illustrated Guide to Understanding Islam, page 38, si Muhammad ay hinulaan sa Biblia. Ang tanong, sang-ayon ka na si Muhammad ay hinulaan sa Biblia na hindi salita ng Diyos? Anong aklat yan? Ito, Anong aklat aklat ninyo, Hmm. Brief Illustrated Guide to Understanding Islam. Sa page 33, binanggit dito Bible ba na yan? si Muhammad ay hinulaan sa Biblia. Kaya ang tanong ko, sabi mo, naniniwala ka na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos, samantalang sa aklat ninyo, si Muhammad ay hinulaan sa Biblia, sang-ayon ka ba na ang propeta mo ay hinulaan sa pamamagitan ng hindi salita ng Diyos? Walang problema. Kaysa sang-ayunan ko, walang problema. It doesn't Okay. mean na kung kapag hinulaan sa Biblia ay ang Biblia ay salita ng Diyos. Kasi alam ng ang stand ng Quran, pakinggan mo Brother Wendell. Ang stand ng Quran ng Muslim, no? Ang Biblia ay hindi ito salita ng Diyos. In fact, kahit isang talata diyan, hindi binanggit ang salitang Biblia sa loob ng Biblia. Wag mo ako ano yung alam ko yung debate mo ni kay Ahmad Barcelon, no? Hindi Diyos ang nagbanggit na ito ang Biblia gaya ng Quran, no? Yasin wal Quranil Hakim, no? Maraming talata sa Quran binanggit ang Quran. Pero ang Biblia mo nakakalungkot kahit minsan hindi binanggit ng Diyos, ng Diyos, na ang Bibliang ito ay aking kapahayagan, no? Kasi binago, ni-revise, ang daming kaya nga meron kayong Revised Standard Version, meron kayong New International Version, meron kayong New King James Version, etc. etc. Kasi niretoke pa ulit-ulit. Kung salita yan ng Diyos, bakit ninyo pakialaman? Okay, Brother Jando. Di ba ang Quran, marami rin naman translation ng Quran. Merong Muhammad Brother Ali, Jando.
merong ayan, Mushinkan, merong Kingpad, merong Al-Hilali, merong, di ba maraming translation din, Muhammad, yung isa, yung, Marami translation po 'yon. Hindi po 'yan ang Hindi Arabic ba? Quran. Hindi ba? Ayun. Translation po, kapatid na dyan, no? Translation po 'yon. Yes, Brother Tata? Pwede tapusin ko lang kahit dalawang tanong na lang. Sige, Brother. Sige po. Dahil siya magtanong gamit ang Biblia, mag-explain pa pero hindi siya naniniwala sa Biblia, di argumentong kontra factum. Useless ang ating paliwanag sa kanya, hindi na panluhaan. Ang tinatanong ko, dahil si Kristo ay hindi dapat samahin. Ayon sa Filipos 2:10 na ang lahat ng bansa ay luluhod kay Jesus. Mali 'yon. Brother. Ako Ayon ba sa tinatanong mo? Filipos 2:10, ang lahat ng nasa basahin kahit natin, ha? langit, Basahin lahat natin ng na, bansa basahin ay natin na. luluhod ni Jesus. Mali 'yon, brother. Hindi, basahin muna natin. Second Philippians ba yun? Pilipo, Putin? kayo basahin ba pakibasa brother Okay. Jondo, Basahin Filipos ko, ha? 2. Yes, brother Jondo. Okay. Okay. Ano yung Brother? Okay. Filipos 2:10, may lang si brother Jondo magbasa dahil makita sa screen. Okay, Filipos 2:10. Okay. Ito sinasabi sa Filipos 2:10. Pwede ba ako magbasa, bro? Di, Sabi si ganito. brother Jondo para Kasi makita kung ang sa tinatanong mo, screen. bigyan mo Ayan. ako ng karapatan basahin yung tinatanong mo sa akin. Sabi ganito. Sa Okay lang gayon, ba? sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Yun. Okay. Tama yun, Sasagutin kita, bro, ha? Sasagutin kita, bro, ha? Basahin ko muna yung talata 9 bago ang 10, ano? Ang sabi dito, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name. Ang tanong ko sa iyo, bro, Bro, sandali sino lang, ang bro. nagbigay? Sandali lang. Kasi sabi mo, Diyos, si Kristo dito, di ba? Dito sa talata 9, binigyan siya ng pangalan. Ang tanong sa iyo, bro, ano ba ang Diyos? Yung pangalan niya, ibinigay ba sa kanya o sa kanya mismo ang pangalan niya? Hindi Okay. yun ang mabasa dyan, bro. Mali yung tanong Bro, mo sa dito sa talata 9, Sige bro, sa talata 9, wait sabi lang niya, bro. Babasahin ko muna bro ha. Babasahin ko muna ha para maliwa ating simulan sa 5. Filipos 2:5. sige. And think the same way that Christ Jesus taught. Christ was truly God, but he did not try to remain equal with God. Instead, he gave up everything and became a slave. When he became like one of us, he became like one of us kasi hindi talaga siya one of us eh. He became like lang one of us. Christ was humble. He obeyed God and even died on a cross. Then God gave Christ the highest place and honored His name above all others. Ang tanong mo dito, Karem, Tanong ko diyan, no, ang Diyos ba ninyo, ang Diyos ba ay binigyan siya ng pangalan ng iba o yung pangalan siya mismo ang tumawag sa kanyang pangalan? binigyan Atong sagot, siya. brother Jondo. Sige ba tayo? Kung sumagot ba ta? Ang tanong niya, mali sa nabasa. Malinaw na yung mabasa na si Christ was truly God. Ayan o. Diba? Christ Oh, was Bro, truly God. Ang tanong niya hindi ayon sa nabasa sa paksa sa talata. 'Di ba? Ang tanong ko, Philippians, yung nabasa, brother. Ang tanong ko, bro, brother, Philippians chapter 2 verse 9. Sandali lang ha. Ako ang nagtanong sa'yo. Yung nabasa ni Brother Jando, tama yun, mali. Tama nabasa niya dito. Pero yung binasa mo, lumaktaw ka kagad sa verse 10. Lumaktaw ka sa verse 10, umpisahan mo doon sa taas. At sige. kapag itinaas mo ang isang talata, Brother sa isang talata lang, wherefore Brother Jondo, sabi niya, sandali lang. God also hath highly exalted him. Itinaas siya.
Tapos Brother, binigyan pa siya ng pangalan. Ganito ba ang Diyos na kinikilala ninyo? Itinaas siya. Sino ang nagtaas sa kanya? Ibig sabihin, nasa ilalim siya, tapos itinaas siya, at wala siyang pangalan at binigyan siya ng pangalan. Hindi ganito ang Diyos na kinikilala namin. Yan ang sinasabi ko. Brother, Yan ang sinasabi Brother ko. Huwag mong i-insist sa amin, bro, ang mindset ninyo sa Islam. Kasi ang mindset ninyo sa Islam, ang Diyos, isa lang persona. Oh, Brother hindi Jando. pwede ipanganak at hindi nanganganak. Yan ang sa inyo. Brother Wag- Jando. Yes, Yan ang Bandata. tanong sa inyo, bro. Wag na Jando. Ilan ang mag-explain. tuwasura ng Diyos ni Yan, Cristo? sandali lang. Yung explanation niya, wala nang kwenta yon dahil sangayon na siya mabasa na Christ was truly God. Di yung explanation na wala nang kwenta yon. Tapos Yun na nung nga. sangayon na tama yung mabasa, siya ang nagsagot. Ayan na nga. Di ba? Oh, last Karim. na lang ang question. Last na lang ang question. Sa Mateo 4:7 hanggang 10, sabi ng Panginoong Hesus ni Satanas, sambahin mo ang Ginoong Panginoong Diyos. Si Satanas, nisamba ni Kristo, hindi. Okay. Mateo 4, Dito 7. hanggang 1 10. hanggang 10. Pakinggan niyo muna ako. Kasi kabisado ko itong talatang ito eh. Mateo 4 at Lucas 4. Anong nagawa diyan? Ginagawa ni Hesus Kristo diyan. Dinala siya ng diablo. Okay? Dinala siya, dinala. So paano kayo? Paano kayo nadala ng isang nilikha? Pinakamasama sa lahat ng nilikha. Paano niya nadala ang creator ng universe? At inilagay pa doon sa kalupok ng templo. Tapos inutusan magpatira pa at sumamba. Okay. Kailangan ninyong Diyos ang ganyan. Ang Brada, tanong ko, brother, brada. tanong ko, kayo mga kapatid. pag sabi ni Jesus ni Satanas, sambahin mo ang Panginoon ngayong Diyos. Si Satanas, sumamba ba ni Jesus? Hindi. Hindi si Satanas ang sumamba kay Kristo. Lagi. Si Kristo ang inutusan. Si Kristo ang inutusan ng Satanas na magpatira pa at sumamba sa Brother kanya. Gendo, pakibasa mo na yung pag sabi ni Kristo, sambahin mo ang Panginoong Diyos mo. Ito sa Pakibasa. 4:7 sabi, ngunit sumagot si Jesus. Ito, ayaw nyo basahin eh. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Oh. So, katong sabi ni Jesus, sambahin mo ang Panginoon ngayong Diyos. Sabahin. Yung sa talata 10 naman siguro, kahit sa 7, sa 8. 8. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, ayun, Sige. iniwan na siya ng dyablo. Okay, ang tanong, brother, ang dyablo, si Satanas, sumamba ba kay Jesus o hindi? Pakisagot. Nawala si Kwan. Teka muna. Karim, oh. Okay. Nakamute ako. Okay. Pakinggan ninyo yung aral dito mga bro. Dito sa Mateo 4 at saka Lucas 4, dinala siya ng diablo. Yes, bro. Itong Brother, diablo na ito, sandali lang. Excuse me, ito ha? ang Satanas. Brother, diretso na lang sagot. Binasa na ni Brother Jando, hindi naman ako nagtanong, dinala ba si Jesus sa dyablo? Ang aking tanong, dinala ba sa hindi? Ang aking tanong, sagutin mo, kaya mong sagutin. Sumamba ba si Satanas ni Jesus o hindi? Yan ang sagutin mo. Sumamba si Satanas dito. Actually, binastos nga ng Satanas dito si Kristo eh. So, Sabi niya, ayun lang. ibibigay ko sa iyong lahat ng ito. Ipinakita sa kanya ang buong kaharian ng sanlibutan Dinala siya sa bundok. Una't dinala siya inilagay siya. Inilagay. Isipin mo bro, kung ano ang nangyayari kung nandoon ka. Inilagay ang Diyos mo sa taluktok ng templo tapos inutusan magpatihulog. Pagkatapos,
dinala sa mataas na bundok at ipinakita sa kanya ang buong kaharian ng sanlibutan. At pagkatapos sabi ng Satanas, ibibigay ito, sabi niya na ibigay na sa akin. At maaari kong ibigay sa kanino mang nais ko, sabi niya. Kapag magpatira pa ka sa akin at sumamba, sabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo. Ang tanong, Binastos siya, bro. Ganito ba ang Diyos mo? Babastusin ng ang isang... tanong, brother, ang sabi ni Satanas, sumamba ka sa akin, bibigay ko sa lahat sa iyo. Kung sumamba ka sa akin, sumamba ba si Jesus ni Satanas? Hindi. Okay, hindi sumamba si Kristo. Hindi pala. Pero kung ikaw ang Diyos, kung ako ang Diyos doon, sampalin ko siya ng sampal, Okay. ng sampal na kabayo. Mabuti Kasi lang hindi binastos siya, kayo. bro. Sinontol siya, bro. Ang tanong, Kung Sa panahon na ganito si ba ang Kristo ay Diyos? nagsabi ni Ganito ba ang Satanas, Diyos? brother? Uutusan kang magpatira pa at sumamba? okay, brother, sinagot mo Napakababaw na, naman. sabi ni, sandali lang, sinagot mo na ang ating Panginoon Jesus hindi sumamba ni Satanas kahit pa binigyan siya ng magi-offer Satanas. Sinagot mo na hindi sumamba si Jesus ni Satanas. Diyan sa versikulo 10, talata 10, sabi ni Jesus, lumayas kay Satanas, sambahin ang Panginoong Diyos, ang iyong Panginoong Diyos mo. Ang tanong ko, sumamba ba si Satanas ni Jesus o hindi? Yun ang sagutin mo. Okay. Hindi sumamba si Satanas kay Jesus, bagkus Okay. si Jesus ang inutusan ng Satanas na sumamba sa kanya. Pero merong aral dito sa sinabi dito, no? Sabi niya, "Get thee hence, Satan," no? "For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve." Ano daw Okay. ang Diyos, sabi ni Kristo? Him, hindi they, hindi they. Okay. Him. Brother, Isang sinagot mo ba personang kahit na- Diyos lamang daw ang dapat sambahin. Okay. Pero sa inyo ay tatlong personang sinasamba Okay. ninyo. Kaya mali kayo. brother, walang bisa na yung paliwanag mo dahil sinagot mo na nga si Satanas hindi sumamba ni Jesus bilang Diyos. Ang tanong ko, kayo mga Islam, sumamba ba kayo ni Jesus bilang Diyos o hindi? Hindi kami sumasamba sa nilikha. So, katulad mo ni Satanas. Hindi kami sumasamba sa nilikha. So sa ngayon yung Muslim, katulad ni Satanas na hindi sumamba ni Jesus. Actually ang mga sumasamba kay Jesus ay mas masahol pa kaysa Satanas. Okay. Kasi mahigit si Satanas ay hindi sumamba sa Okay, kanya. bro. Bagkus si Satanas pa ang nag-utos sa kanya sa Bro, Karim. patira pa at sumamba. Bro Karim, matanong ko lang bro Karim for clarification lang. Kabisado mo ba yung Yes. Quran, bro? Kabisado mo yung Quran? Magandang umaga po sa inyong lahat. So, continue po ito. Ito po yung day 2 po ng talakayan sa pagitan ng punto por punto at ni isang Muslim, Karim nakalimutan ko yung pangalan niya. No, so ito yung talakayan nila, no? Kung saan is sa pagkakataong ito nahihirapan siya kasi yung idea na gusto niyang isaksak sa utak namin, sa kokote namin, hindi siya nag-workout. No? Hindi siya nag-workout. Nabibisto siya kasi yung kanyang paraan na gusto isaksak sa amin, di namin pinapayagan makapasok ba, kumbaga etong turo namin, wag mong baluktutin, no? So hindi pumapasok yung idea niya, so nahihirapan siya dito. But sa pagkakataong ito, tinanong ko siya ngayon kung kabisado ba niya ang Quran. Ito ang pinakamatindi rito. Isang Muslim, hindi niya kabisado ang kanyang Quran. Pero yan ay ating panoorin sa next naman na labas. Sa next episode naman itong Muslim versus punto por punto. So, abangan po ninyo yun sa mga bago po sa aming channel. Please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At huwag nyo rin po kalimutan na i-subscribe din po. At tangkilikin po ninyo yung mga video ko po doon sa aking Jando Alabado TV. Maraming salamat po and bye-bye.